Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Atin pong babasahin ng poemen ang Biblia ng mga pastor. Ang atin pong papaksayin ang pagliligtas ni Jesus sa ibabaw ng krus. Ano po? Basahin muna natin itong nakasulat sa 1. Kung saan ganito po ang mababasa. No? Nahanap lang natin, kaibigan. Ayan. Po. 1:3:17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang atulan ng parusa at sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ano po? Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus po yun, upang iligtas tayo sa pamamagitan niya. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pagbasa, pag-aaral ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay tunay na mapapanaligan at ito po'y napakahalaga sa aming buhay. Lalo na po ngayon ay ginugunita ang Semana Santa o Lenten season, na kung saan sinasariwa nila ang ginawa ng Panginoong Yesus. 2,000 taon na po ang nakarahan. Salamat po, Diyos, sa ngalan ni Yesus. Buksan mo po ang puso at isip ng tao na manonood ng aking munting video. Salamat po sa ngalan ni Yesus. Amen. Purihin ng Panginoon. God is good. Po. Ayun. Sa kagustuhan po ng mga tao na sila po mapatawad sa kasalanan, namamanata sila. Kaya taon-taon na lang makikita mo po yung panananata nila, pagsasakripisyo nila gaya ni Jesus. Ginagaya po nila yung pagsasakripisyo. Pero iba yung ginagawa nila sa ginawa ni Jesus. Ito po pakikita ko sa inyo sa YouTube. Ayan, ano po? Yung 2023 yan. Kasi 2024 tayo ngayon. Ayan, yung mga taon-taon na namamanata sa Pampanga. Kasi dyan po masyadong popular na yung namamanata. Ano po? So, gusto ko lang makita sa inyo. Kayo po ang umusga. Ano po? Ayan, kagaya niyang isa na yan. Sipin niyo po, nakatali siya, oh. Pinapalo niya, natumba siya, oh. Ano po? Hindi naman po ganyan ang ginawa ni Jesus nung araw. Pero sila po, ayan, oh. Sino ba naman ang hindi babagsak sa ginagawa nilang ganyan, no? Palagay ko, kung nagsasalita lang yan, magmumura yan eh. Oh. Kita nyo po? Oh. Hindi. Talagang, inipon niya po yung hita niya sa sakit. Ayan, oh.
Ginawa po nilang sarsuela. Oh, pinapalo sila. Papasok doon sa kapilya. Ito, hindi matis itong palo nito. Ito to. Kita nyo po. Hindi ko alam kung saan nila nakuha yung ganitong estilong pagpapahirap. Ah. Ilan po yan? O, yung isa, hindi na talaga makayanan, no? Bumagsak. Hallelujah. Yan. Tingnan nyo po na naman, no? Hindi kaya talaga. Talagang hindi kaya yan. Grabe. Ayan, no? Ito po ngayon, no? Nasa loob ng kapilya sila. Palagay ko itong mga ito, pagkatapos sa penitensya nila, sila nagkukwentuhan. Hallelujah. Ano po, yan. Pati ako natatawa po. Tignan niyo po ang tao. Sa kagustuhan mapatawad ang kanyang kasalanan. Magpapakasakit siya, kagaya ng Panginoong Yesus. Kumbaga, ano po ang tawag dito dinadramatize nila. Ano po? Yung ginawang pagsakripisyo ng Panginoong Yesus para matubos ang ating kasalanan. Pero iba po yung ginagawa nila. Alam niyo po, hindi dapat pinapaintulutan ng gobyerno yan Kasi pwedeng mamatay ang isang, nakita nyo naman, pinamamalo kahoy. Yung iba, isang palo pa lang, bumigay na. Alos ayaw niya tumayo kasi pag tumayo, papaluin na naman. Di po ba? Grabe. Itong ganitong mga pagsasakripisyo ng ating mga kababayang Pilipino. At sigurado, Biyernes Santo na naman, yung traditionally, doon sa Barrio Cacotod ng San Fernando, nagpapapako talaga sila. Po. Pero hindi po yan ang parahan para patawarin ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Bagamat, lahat tayo nagkasala, sabi sa Biblia. Lahat ng tao nagkasala, ayon kay Apostol Pablo. Maging si Pablo man, itinuturing niya sarili niyang makasalanan. Hindi sinabi ni Pablo, kayo lang ang may kasalanan, exempted na ako. Hindi po. Manapa, ang pagtatapat niya, ang sabi niya, ako yung pinakamasama. Kumbaga sa maraming masama, siya na yung pinakamasama. Dito po sa unang Timoteo, tignan natin anong pag-amin ni Apostol Pablo na totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. O, kita nyo po? Ako yung pinakamasama. Kumbaga, sa maraming masamang tao dito sa sanlibutan, sabi ni Pablo, ako yung pinakamasama. Grabe, ano po? Kung bibilang tayo, 1 to 10, number 1 siya na pinakamasamang sa lahat ng masamang tao. Anong sabi niya? Naparito si Jesus upang iligtas ang mga makasalanan. At pati ako, sabi niya, na pinakamasama. Ano po? Grabe. Yan po ang paghamin ni Apostol Pablo. Na pinakamasama. Tignan pa natin ito,
Ito na naman po, itong sa YouTube. Ito po, ibang grupo naman ito. Ayan, kita nyo po, talagang masakit talaga yan. Bumabagsak sila, hindi na tumatagal. Tignan nyo po kung, tignan nyo kung paluhin, Anong size ng kahoy na pinamamalo sa pit? 2x4 o 2x3. Kahit gusto mong bumagsak ng tao, hindi makabagsak, gawa na nakatali siya. Pagkatapos sa atake siya para makatayo, kita nyo po, inipo niya yung mga hita niya, Masakit yan. Parang parang yung fraternity. Parang fraternity po na pinapalo yung sa prat. Ayan, Talagang, kita nyo po, Hindi talaga makayanan. Pero ganun po talaga, nagsasakripisyo sila kasi nga, ito yung parahan nila. Ito, gusto nang dumapa ito pero hindi makadapa. Hinipo niya yung pit niya. Grabe po, Kaya naging komersyalismo po Naging komersyalismo. Balik tayo. Nakita niyo po yung eksenang yan? Somewhere in Pampanga po yan, Talagang, ewan ko po, kung ako ang mayor dyan, ipagbabawal ko yan. Kasi hindi na, sa tingin ko hindi na tama. Pero, gano'n sabi nga nila, sakripisyo Sakripisyo. Nakita nyo na po siguro sa video, Ano yan? 2023. Kasi itong 2024 tayo, wala pang video ngayon, Previous year. Ang ating pong pinanood sa YouTube. Gusto ko lang ipakita po sa inyo kung ganyan ba ang parahan ng pagpapatawad ng Diyos. Actually po, pagka ini-interview sila ng media, lalo na po doon sa Kakutod, sa may San Fernando, marami po silang sinasabi na ito'y panata nila taon-taon. Namamanata sila. Kasi po meron silang kahilingan na ang sabi ng iba, binigay naman daw ng Diyos. Yung iba naman, kahit hindi binigay ng Diyos, patuloy pa silang magpapatuloy sa panata nila. Naalala ko yung salita ni ano bang pangalan ng pinakamataas na pari dito sa atin na candidate ng Santo Papa nung araw, si na ngayon nasa Roma, doon po siya naka-assign. Ang sabi niya nung araw tungkol sa mga namamanata, makuha man nila hindi nila makuha ang mga iniiling ng mga namamanata, babalik at babalik pa rin yan. Nasabi niya po, tama po. Kahit po talagang bumabalik sila at magtataka ka, lumolobo ang bilang nila. Naalala ko po yan nung sa probinsya po namin. Kapitbahay po namin, namamanata yung taon-taon. Yun din kapitbahay namin ang pumapalo sa kanya. Kaya lang ginagamit yung ng saging. Pero ngayon iba na po minsan po sa pananata nila,
Yung isa naming kapitbahay, kumuha siya ng sanga ng bayabas. Talagang pagpaluin niya po. Iniipon niya po yung ita niya, pit. Tapos magkukwentuhan na yan, tapos na. Di maligo na sila sa ilog. Di magkata sa kukwentuhan. Naririnig ko po kanilang kwentuhan. Nagmumura sila. Nagmumura yung nagpiniti siya, pinumura yung pumapalo. Nasabi niya, sinaktan mo naman akong gusto. At yung iba naman po, kapag gusto niyang painumin ng tubig or orange, kasi mainit eh. Loko-loko din po yung iba. Nilalagyan po nilang gin. Yung pitsil na may orange, na may yellow. Kaya, bago po matapos yung alas 3, papunta doon sa simbahan, medyo parang lasing-lasing na po eh. Kasi mainit, iinom ka naman ng akala mo gin, tubig na meron gin po. Malalasing ka talaga kasi mainit. Hindi na po tama yan eh. Naging katatawanan ng kanilang ginagawa. Akala nila, sa ganitong ginagawa nila, yung nakita nyo po sa video, akala nila matatanggal ang kasalanan nila dyan. Hindi po, hindi ganyan ang parahan ng Diyos. Hindi ganyan ang parahan para mapatawad ang iyong kasalanan. Bagamat ang purpose ng pagkapako ni Jesus sa krus, iligtas tayo. Pero hindi kailangan i-replika natin yung ginawa ni Jesus. Sa Biblia po, may nakalagay eh. Sa Biblia may nakalagay. Basahin po natin Hebreo. Kaya ako kung halimbawa yung simbahang Katoliko, sila lang naman ang gumagawa niyan eh. Halimbawa sa isang lugar, baryo, barangay. Ikaw yung paring naka-assign doon. At saka yung mga nagpipinitensya, pumapasok sa kapilya mo. Ako, lalabas ako. Kung ako yung pare, paituan ko ang mga yan. Sasabihin ko sa kanila, hindi tama ang ginagawa nila. Lalabas ako. Kasi, kahit anong gawin nila, hindi po yan, hindi counted dyan. Para mapatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Hindi po parahan ng Diyos yan. Ang nakalagay po dito sa Hebreo, Jes. Tignan natin ano yung nakasulat. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili, at iyon ay sapat na. Minsan lang pong ginawa ni Jesus yan, mahigit 2,000 taon na po nakaraan. Sabi ng Biblia, sapat na. Sapat na. Bakit pa po sila nagpapakahirap ng ganyan? Hallelujah! Maliwanag po ang kasulatan. Sapat na po yung ginawa ni Jesus. Bakit pa sila nagpapakahirap? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, kung ako yung pari dyan, lalabas ako, isasara ko yung kapilya, at ako mismo sasawayin ko sila na huwag nilang gawin yan. Kasi hindi yan ang pamamaraan ng Diyos. Pero hindi po eh. Para bang, eto lang, analisa ko lang Parang yung mga pare walang pakialam.
Gusto lang nilang ipakita yung tradisyon nila na mali. Sabi nga po ng Biblia, minsan lang ginawa ni Jesus, tama na yun, sapat na yun, para mapatawad ang iyong kasalanan. Ngayon, kung iiling ka man, wala namang problema umiling ka, pero hindi sa ganyang parahan. Hindi po yan ang parahan. Ipakita mo sa Diyos na, eto, Diyos ko, nagsasakripisyo ko, alang-alang sa kahilingan ko. Hindi po ganon. Tandaan po natin yan, ano? Hindi po yan ang pamamarahan ng Diyos para mapatawad tayo. Kaya kung tutuusin, malaki rin ang kasalanan ng mga lider ng simbahan ng Katoliko dyan. Kasi dapat mong isabihin yung totoo, bakit pinapayagan mo yung ganyan? Yun nga po. Sabi nga ni Cardinal Tagle nga po pala, nasabi niya nga sa television, yung mga namamanata na yan, hindi man nila makuha ang kanilang mga pinapanata, babalik at babalik sila. Turuan sana nila ng tama ng ayon sa kasulatan. Hindi yung ayon sa gusto ninyo. Kaya malaki po pananagutan ng pari dyan. Bakit? Naturingan kang leader ng iyong simbahan, ba't hindi mo sabihin ang totoo? Naalala ko nga nung araw, sabi ni si Emeritus, nakalimutan ko na ano po, nasabi niya, hindi naman daw nila itinuturo yan. Nakalimutan ko na itong pangalan ni Emeritus na yun. Lagi siya nagsasalita sa telebisyon nung araw, in behalf of CBCP, na narinig ko po sa telebisyon sa kanya, hindi naman namin tinuturo yan. O kung hindi nila tinuturo yan, di sila mismo sumuway. Kasi tagasunod nila, Katoliko yan Wala naman pang born again na magkakaganyan Gagaya ng ganyan, penitensya. Oscar Cruz po pala. Emeritus Oscar Cruz. Kung hindi nila, di sana lumabas sila. Yung santong araw, yung mahal na araw. Pagsasaway ng mga yan. Kasi po, hindi po akma. Ituro sana nila paano sila mapatawad. Ginawa na ni Jesus yung kanyang papel. Sinunod na niyang kalooban ng Diyos para matubos ang kasalanan ng tao nang siya po'y mamatay sa krus. 2,000 tahon na po ang nakakaraan. Tama na, sabi. Anong sabi ni Jesus? It is finished. Nagawa ko na. Natapos na. At iniyo ko ang kanyang ulo at siya po'y namatay. Bakit kailangan pang magsakripisyo ko ang ganito? Kita niyo po yung pagpalo. Gustong bumagsak nung isa pero hindi makabagsak. Gawa ng nakatali yung bewang niya Pag hinatak nilang pataas na, paano babagsak? Kaya tuloy niyang palo. Para silang fraternity. Kaya dapat ang mga ganito alamang sa isa ito ginagawa ng katatawanan ng ibang tao. Commercial. Kumikita yung mga tindahan. Lalo na po sa probinsya. Taga-probinsya po ako. Ang probinsya ko po, Pampanga, Tarlac, nakikita ko po yan. Pagka may pabasang ganyan, may nagiinuman. Iba na. Yung mismo nagpipinitesya, kada painumin ng tubig na malamig, akala nila tubig o orange, meron pa kasama palang gin.
Ano po, hindi naman po halata kasi yung gin, nilalagay po nila sa plastic at saka nila nakalagay sa rep. Pag nilagay sa jug, akala nila tubig. Pero ang totoo nun, gin yun. Merong orange, yan, tsaka konting tubig, tsaka yelo. Kaya pagdating po ng alas 3, maliligo yung mga penitensyador, medyo lasing. Kaya sabi po sa Biblia, minsan lang ginawa ni Jesus, tama na po yun. Sapat na, sabi niya. Ngayon, paano ka mapapatawad sa iyong kasalanan? So ngayon, basahin naman natin yung sinabi ni Jesus, paano tayo mapapatawad? Ang Panginoong Yesus po mismo ang nagsabi. Po, dito po sa gawa nang italaga ni Jesus si Pablo bilang apostol, ganito po nakalagay. Yan. Dito po sa chapter 26 ng gawa sa 12. Iyan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco. Taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga pinunong pari. 13. Nang katanghalian tapat, abang kami naglalakbay, nakita ko, Haring Agripa, ang isang napakaliwanag na o nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. 14. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong iyan para mong sinisipa ang matulis na bagay. 15. At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako'y si Jesus na iyong inuusig. 16. Tumayo ka. Nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpapatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga hentil kung saan kita isusugo. 18. Imumulat mo ang kanilang mga mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. Ito na po. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Ayun. Anong sabi po ni Jesus kay Pablo, apostol? Itatalaga kita. Ito po yung pagtatalaga kay Pablo na pangalan niya po Saul at naging apostol Pablo. Anong sabi niya? Yung tao
ibabalik mo sila sa liwanag mula sa kadiliman, mula kay Satanas, papunta sa Diyos. Paano gagawin yun? Kasi sabi ni Jesus at sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, ay patatawarin sila sa kasalanan. Paano ngayon makakasampalataya yung tao para mapatawad ang kanyang kasalanan? Sinabi ba ni Apostol Pablo, sige, magpenitensya na kayo magpenitensya para kayo mapatawad? Ganun po ba kaya? Tignan natin. Paano nga naman makakasampalataya ang tao? Kailangan pa bang magbuhat ka ng krus kada mahal na araw? O kagaya na nakita nyo si video, magpapalo ka ng magpapalo? Ganun ba? O kung ano pang ginagawa? Yun po ba ang tamang parahan para makasampalataya ka? Para maligtas ka, matanggal ang kasalanan mo? Yan po ang kasalanan dyan, hindi nababawas yan. Kasi wala naman pong hindi naman kinakaunted ng Diyos ang ganyan. Pag magpatawad ang Diyos, tanggal lahat, walang tira. Anong sabi ni Apostol Pablo? Paano ang tao magkaroon sa pananampalataya? Dito po sa Roma 10:17. Ito po ang nakalagay. Basahin natin, Roma 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ayun. Makinig ka pala ng aral ni Kristo. Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Kanino aral? Sabi ni Apostol Pablo, aral ni Kristo. Aral po ba ni Kristo yung ganang napanood nyo sa video? Nung nakaraang taon po yung video na yan, kasi wala pang video ngayon. Hindi. Kaya yung pinakita ko po. Yun ba ang tinuro? Aral ba ni Jesus yan? Hindi po. So lumalabas, ito palang ginagawa ng mga nagpipenitensya kada mahal na araw, Antikristo. Hallelujah. Hindi aral ni Kristo yan. Kaya sabi ko nga po, kung ako po yung pare, lalabas ako. Sasabihin ko sa kanila, tumigil kayo dyan. Mga antikristo kayo. Pero hindi ginagawa ng pari yun. Alam niyo po. Ewan ko anong klaseng kaisipan mayroon ng mga paring ito. Pero sinasabi nga ng iba, ano po yun? Pagbawalan mo yan. Pag umalis sa Katoliko yan, paano na yung karamihan ganyan pera lang, sabi nila. O, halimbawa, 1,000 yung umalis. O sa mamimiso na lang, kada simba, di 1,000 pa naman yun. Pera din yun. Yan ang mahirap. Naalala niyo po nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino? Siya po pumalit kay GMA. Nung kay GMA, yung mga pari po nun, magarbo. Miling sila ng mga sasakyan. Mga bago pa. Saan po galing yung pera na yon? Sa pagkor, pera ng sugal. Mingi sila kay GMA ng sasakyan para daw magamit nila
Yung ibang pari naman humingi ng donasyon para magamit nila. Ah. Kaya nung maupo si Noynoy Aquino bilang Pangulo, ibinulgar niya yun, binawi yung mga sasakyan. Kaya nagalit kay Noynoy Aquino noon, sabi ng mga pari noon, i-expel nila si Noynoy sa pagiging Katoliko sa galit nila. Ah, sipin niyo po yan. Nagalit, i-expel si Noynoy, si Pangulong Noynoy bilang Katoliko. Sagrado po yun sa pagiging Katoliko eh. Madasaling kay Maria yung magulang nun eh, yung pagrosaryo nung araw. Oh. Kaya sabi nga ng iba, ilang mga miron, pera lang. Diyan mo makikita ano po. Bakit hindi nila sabihin yung totoo na sinulat ni Pablo? Si Pablo po, apostol ng mga hentil. Sabi ni Jesus, isusugo kita sa mga hentil. Pilipino o hentil. Hindi tayo Odyo. Dalawa lang yung karakter sa Biblia, Odyo or hentil. Hindi naman po tayo Odyo, hentil tayo. So maliwanag po paano tayo maliligtas? Sabi ni Jesus, sa pananampalataya nila sa akin. Doon sa Gawa 26:18, last paragraph. Doon po mapapatawad. Pero itong ginagawa ng mga nagpipinitensya, wala yan. Ano lang nila yan? Hindi ko malala. Pero yung mga gumagawa niyan, talagang panatiko yan. Diboto yan. Oh. Namamanata. Pero wala eh. Kasi po, hindi nga po sila sinasaway ng pare. Dapat yan, kapag magmamahal na haraw na, sa misa, banata ng pagiging penitensyang yan. Hanggang may tanim sa isip at damdamin nila. O kaya pag panahon ng mahal na araw, lumabas ka. Magdala kang mikropono. Sabihin mo, mga antikristo kayo. Huwag nyo nang gayahin si Kristo. Hindi naman po nire-replay yung ginawa ni Jesus para mapatawad ka eh. Maliwanag lang. Ang sabi ni Jesus, sa pananampalataya nila sa akin, patatawarin sila sa kanilang mga kasalanan. At makakasama na sila ng mga ginawang banal ng Diyos. Oh, banal ba sila dyan? Akala nila banal sila? Walang kabanalan sila dyan. Walang kabanalan yan. Hindi kabanalan yan. Oh. Kasalanan din ng mga pari yan. Pinalawig ng pinalawig. Abang tumatagal, dumadami yan. Eh, siyempre, mana-mana yan. Kaya sabi ng mga iba, papasok ko naman sa anak. Sa anak. Pasa-pasa. Kaya tandaan niyo po kung ano po yung nakalagay sa Biblia, huwag na pong babaguhin pa. Kung ano yung sinasabi niya, sundin na lang. Panguli. Dito po sa Hebreo, Pahayag 1:3. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito. Ito, aklat. Ang mga nakikinig sa propesya nito at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. No. Mapalad yung bumabasa at gumaganap sa nakasulat dito. Lumabas ka sa simbahan mo. Kumpare ka, halimbawa, magdala ko ng Biblia. Babasahin ko. Total naman, Katoliko naman ang mga yan. Tsaka mo sabihin yung ginagawa ninyo yan, wala namang bilang yan.
Hindi naman counted dyan. Hindi naman kayo mapapatawad ng inyong kasalanan dyan. Ituro yung nakasulat. Babasahin mo na lang yung nakasulat eh. Wala ka naman. Babasahin mo na lang. O, hindi po ba napakaganda? Baka marami pang gagaya sa iyong mga pare kung makita ng kapwa pare mo yung kaparian. Ano sasabihin ng iba? Aba, tama yung ginagawa ng ito. Gagayahin ko. Pero kung hindi po kayo kumikilos kayong mga pare, lumolobo po yan, nanganganak. Lalo po silang masasadlak sa impyerno. Hindi po sa bagay, sabi ng pare, huwag kayong mag-alala, ipagdadasal na lang namin kayo pag nasa purgatorio kayo. Yun ang malupit. Pinangakuha sila ng pangakong walang katotohanan. Saka nakakita pupunta daw sila ng purgatory pagdadasal sila. Hallelujah. Wala namang ebidensya na yung nasa purgatorio nakalipat sa langit. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan tinuro mo sa amin na yung pagpapatawad mo sa kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa iyong bugtong na hasak na si Jesus, na yung sinugo dito sa mundo kung saan kami nakatira upang matubos po, mapatawad ang aming kasalanan. Buksan mo po ang puso at isip ng mga nagpipinitensyang ito. Sana po mabago ang kanilang paniwala, kultura. Yung tradisyon na ganito, wala naman pong kabuluhan. Hallelujah. Hallelujah. Yan pong mga nanonood ng aking munting video, kung sila mo may kabigatan sa buhay, diyo po silang paghahanin ng buhay kung may mga sakit. Yun naman pong pagalingin, Panginoon Diyos. Tunay nga po sa iyo, walang imposible. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Minsan pa, kaibigan, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayong ang Iwaga o ang kasaysayan ng Iwaga. Yan, kasaysayan ng Iwaga. I-share nyo na pong i-share ito, lalo na po doon sa mga gumagawang wala naman kaugnayan sa Biblia ang kanilang ginagawa. Baka makatulong po itong video ito. Binabasa lang po natin yung Biblia. Po, nawa, datnan tayong lahat, kayong mga nagbabasa nakikinig ng aking munting video, nawa datnan po kayo ng masaganang pagpapala ng ating Panginoon kung meron po pong sakit o problema sa buhay. Nawa, ibsa ng Diyos yan. Po, huwag niyo pong kalimutan ng magpasalamat, magdasal sa Diyos. Po, hanggang dito na lamang po ang ating munting video. God bless us all. Po, minsan pa, Brother Manny Bautista, in Christ alone.